Hello mga kumarites, ito nga po ay kadugtong kahapon ng paglilinis ko sa aming munting tindahan. Ito nga po yung itsura ng tindahan nung nadatnan ko at wala nga pong mga laman. Kitang-kita na nga po yung loob ng bahay namin. Bago maglinis ay ako nga muna ay magkakape. Pampalakas ko talaga itong kape ko Marites dahil mas masarap nga pong kumilos pag nakakape ka. Babalikan ko na nga lang po ng paglilinis itong aming kusina pag nakatapos na nga po ako sa tindahan. Kailangan nga pong unahin ang tindahan dahil kitang-kita nga po siya sa labas. Pagkatapos ko nga pong magtimpla ay diretso na nga po ako sa labas. Tingnan nyo naman yung mga basura at ang dami nga pong nakakalat pati nga po mga tsinelas. Mas maganda kasi talaga tingnan sa labas ng ating tindahan pag wala nga pong mga nakakalat. Katapos na rin naman ako mag-refill ng mga dilata at mga biskwit at yung chichirya na nga lang po hindi. Lilinisin ko nga muna dito sa labas para naman maganda tingnan bago nga po kami mag-asikaso sa chichirya. Siyempre kailangang maging malinis nga po itong ating bahay sa totoong buhay. Baka merong mag-comment na malinis nga po yung bahay ko sa social media pero pagdating sa personal ay makalat. Kaya kailangan talaga maging malinis para naman maganda tingnan. Ang iba po talaga ang itsura ng tindahan pag wala nga pong mga kalat sa labas. Mas maaliwalas at kaaya-aya nga pong tingnan. Iba ko nga pong halaman ay kailangan nga pong iakyat muna sa taas para tumaba nga po ulit ito. Tanga po sila sa baba dahil madalas nga po silang nagagalaw. Ayan at pinaligpit ko na nga rin po kay Tyler yung mga bote ng soft drinks na nakakalat nga po dito sa labas. Kaunti lang naman yung walisin ko dito kumarites dahil alam nyo naman pag nasa Manila ka ay hindi talaga malawak yung harap ng iyong bahay. Hindi kagaya sa probinsya na ang lalawak nga po sa labas ng bahay at pwede ka pang magtanim. Labas ko na nga muna kay Tyler yung mga karton ng basura dahil doon nga po ako maglalagay ng basura. O diba at ang ganda na nga po tingnan ng aming labas ng tindahan at wala na nga pong mga kalat. Pag nasa Manila ka talaga kumarites, swerte ka na kung meron kang sariling bahay kahit maliit lang. Ano nga po pag meron kang munting tindahan tapos hindi ka pa nga nangungupahan dahil alam naman natin na ang mahal talaga pag nangungupahan tapos magbabayad pa ng kuryente at tubig. Kaya kung may bahay ka dito sa Manila kahit kwarto lang ay talaga namang napakaswerte mo na. Kaya itong bahay namin kahit maliit lang ay talaga namang masaya na nga ako dito at kontento na. Ayan at nakatapos na nga rin po ako magwalis at magayos ng mga halaman dito kumarites kaya naman pasok na nga rin po ako sa loob. Natulong ko na nga po yung dalawa kong anak dito sa pag-aayos ng chichirya dahil less screen time din iyan. Alam naman natin na pag walang pasok ay talaga namang cellphone or TV lang yung kanilang mga libangan maliban sa paglalaro sa labas. Pero dahil mainit kaya hindi rin naman sila tumatagal doon sa labas. Kaya siyan yung nagbubutas ng mga chichirya at si Tyler naman nga po yung nagbibigay sa akin ng parehas-parehas. Tatlong plastic nga po itong ng chichirya ko marites dahil yun nga lang po yung kakasya dito sa aming lagayan. Mapabilis na nga po yung pag-ayos ka ng chichirya at mababawasan nga po yung kanilang pagsi-cellphone. Kaya mas maganda rin talaga na isama nga po yung mga anak sa paggawa nga po sa tindahan. Dahil maliban nga po sa paglalagay ng password sa cellphone ay ito nga rin po ay isa sa mga nakakatulong. Ang gumawa nga po ng gawaing bahay at tumulong nga po sa tindahan namin. Naka-fast forward nga po itong aming ginagawa pero umabot nga rin po kami ng ilang oras dyan. Diskartihan na lang talaga kung paano natin ayusin yung ating munting tindahan. Lalo na nga po pag limited na yung space. Pati talaga itong aming pinto ay ginawa na naming displayhan ng aming chichirya. Nga po ako nabasang message sa akin na overcrowded nga po itong aking munting tindahan. Yung ba kumarites, mas gusto nyo ba ng overcrowded yung tindahan or maraming space na kulang? Or maraming space na walang laman? Akin nga ay masaya nga po ako pag nakikita ko nga pong overcrowded yung aking tindahan. Feeling ko kasi ang ganda-ganda tingnan dahil puno nga po yung aking munting tindahan. Wala naman nga rin po akong choice kung hindi maging overcrowded ito dahil wala naman akong ibang space na pwedeng paglagyan. Pero pag ganito nga po yung itsura ng tindahan ko, ako nga po ay masaya. Sabihin ay meron nga po akong mabebenta sa aking mga customer. Meron silang mapagpipilian dito sa aming munting tindahan. Kahit marami nga pong kulang dito ay marami nga rin pong nagpupunta sa akin. Importante din talaga pag meron kang tindahan ay ang customer service. Kaya sinasabihan ko talaga yung anak ko pag siyang nagbabantay na iwasan nga pong magsungit or di kaya magtaray. At hanggat maaari palapit pa lang sa tindahan ay tanungin niya na nga po kung ano ang kailangan. Dahil alam naman natin na minsan pag hindi nga po tayo ang nagbabantay ay mas priority pa nga po nila yung pagsi-cellphone. Lalo na nga po pag naglalaro. Minsan nagmamadali nga pong ibigay yung mga binibili at nagmamadali na nga rin pong ibigay yung sukli. Imbis na gusto pang magdagdag ng customer, minsan ay talagang aalis na lang. Ano po pala yung itsura ng aming tindahan kumarites? Ayan at tapos na nga rin po kami sa chichiryang mag-ayos. Ito na nga po yung itsura niya sa labas at talaga namang puno na naman nga po itong aming munting tindahan. Sobrang aliwalas nga rin pong tingnan dahil wala nga pong mga nakakalat na basura. Di bali na nga pong overcrowded itong ating tindahan basta marami nga pong laman. Kung kanina nga po ay magulo yung mga tsinelas at maraming basura dito, tingnan nyo naman at ang linis na nga pong tingnan. Tapos nga pong magbutas ng mga chichirya, ang dami nga pong kalat dito at dahil tinatamad nga po ako magwalis, ako nga po ay magbabak
vacuum na lang. Sobrang dami nga pong nang pinagpantsiran doon sa chicheria. At ang kalat na nga rin po talaga ng mga buhok. Kaya sabi ko nga kay Sian ay ibaba nga yung vacuum at gagamitin ko na para hindi na nga po ako magwalis at magdaspan. Ang kagandahan nga po sa vacuum ko Marites, lahat talaga ng alikabok ay masisip-sip. At hindi ka na nga magulit-ulit ng walis dahil alam mo nga pong nasip-sip na lahat ng alikabok at buhok. Nakakapagod din kasi talagang magwalis lalo na nga po pag maraming buhok ang nalaglag dahil hindi mo nga rin iyon nawawalis ng maayos. At thankful din talaga ako doon sa followers ko na ang hilig nga pong magpabili sa akin ng mga gamit para dito sa aking munting bahay. Inuna ko na nga po dito Marites dahil napansin ko nga po marami nga pong buhok dito. Vacuum na nga lang muna yung gagawin ko at sa susunod na nga po ako magpupunas ng sahig. Abay madami-dami na nga po akong ginawa Marites at nakakaramdam din naman ako ng pagod. Sabi ko nga kay Jowa ay unti-unti na nga po nagkakaroon ng buhay itong baba ng bahay namin. Unti-unti na naman nga pong lumiliwanag at umaayos. Hindi ko na nga po kailangan itaas itong mga upuan doon sa lamesa dahil kayang-kaya na nga po siyang vacuumin. Marami nga pong nagtatanong kung bahay pa ba namin yung sa likod ng TV namin. Hindi na nga po namin bahay iyan at sa kapitbahay na nga po namin iyan. Gano'n naman talaga pag nasa Manila ka ay dikitan talaga ng mga dingding. So ayan at tingnan nga natin Marites kung gaano nga po kadami yung nasipsip ng ating vacuum. Satisfied naman ako Marites ng kanya mga nasipsip dahil ang dami nga rin po talaga. Lalo na nga po ng mga buhok dahil madalas talaga itong nakakalat sa aming sahig. O diba at nakuha niya nga rin po yung mga pinagbutasan ng mga chicheria. Itataktak ko nga lang po ito sa labas dahil tapos na nga rin po akong mag-vacuum. So ayun lang muna Marites, salamat sa panonood, follow for more, God bless us at sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.